ahead. Sorry about that. Yeah. And thank you We're for live on bearing GTAN. the technical glitch po. Okay, we're okay now. Okay, we'll start. Mhm. Good evening, good morning, afternoon, everyone. Glad to know we're 27 plus 8 in the room. Welcome to the resumption of our Faith Line online prayer hour. Faith Line, as most of you know, needed to hibernate last December because of numerous church activities. But because of the coming special occasion, the GTAN members prodded us to resume even for this special occasion lang. So to welcome you on our 20th episode, let us listen to Father Robert Reyes. Father, unmute po. Ano ba? Unmute. Yeah. Oh, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, lalo-lalo na kay Paring Bert. Buongiorno. At maikling pagbati at pagtanggap sa inyong lahat. Napapanahon na pong muling magkadaupang palad ang bansang Pilipinas dahil 40 taon nang nakararaan. Ang karamihan sa atin, palagay ko lahat sa atin ay naroon, iba-ibang bahagi ng mundo pero karamihan nasa Pilipinas at ating pinagdiwang ang katapusan ng diktadurya sa ating bansa. Ngayon, maraming katanungan kaya inaanyayahan tayo ni Paring Bert, dalhin nyo ang inyong galit, ang inyong pag-asa at inyong mga katanungan sa pulong na ito at ating palakasin at paigtingin ang diwa ng People Power, ang diwa ng EDSA. Welcome to everyone to this important prayer session hosted by the Clergy for Good Governance and all our friends. And with the generosity of Paring Bert to accept the speakership tonight. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. At magandang tanghali. Welcome. Let's begin the introductions of the readers and our reflection sharer. The petitions will be read by Ms. Mila Magno of GTAN, Canada. Scripture readings will be read by Mr. Bobby Tixon of GTAN, New Jersey. And may I call on Prof. Tina Astorga to introduce our guest who will share his reflections. Ma'am Tina. Prof. Tina, paki-unmute po. Kindly unmute. Dito kayo. Kayo. Yung mga barako. Tina, you have to unmute first. Yes, please. Tina. Ma'am Tina, unmute po. Unmute. Okay, there. All right. You can. Yes. Yes, we can Yes, hear we can hear you. Okay. All right. Our reflection leader is Father Albert Alejo S.J., Paring Bert, PB. We call him BB. I think many of us, if not all of us, know him in many ways. Father Albert, or PB, is a scholar, a writer, a poet, and an activist. He has combined academic research, creative writing, and political advocacy, especially touching on indigenous people's rights, peace negotiation, fighting corruption, and more recently, exposing extrajudicial killings linked to the war on drugs. He co-founded the Institute of Indigenous Peoples Education, Mindanao Initiatives for Cultural Dialogue, Sacred Springs, Dialogue Institute on Spirituality and Sustainability, and Amuna's Cancer Support Group Foundation. His books include Ejemplo, Spirituality of Shared Integrity in Philippine Church and Society, Generating Energies in Mount Apo, Cultural Politics in a Contested Environment, and Tao Po,
tuloy isang landas ng pag-unawa sa loob ng tao. His collection of poetry includes Sanayan Lang ang Pagpatay, Nabighani, Mga Saling Tula ng Kapwa Nilikha, and Isang Kahig, Isang Tula, mahigit 200 talaga won for him. The Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas, National Award for Filipino Poetry and Translation, given by the Writers Union of the Philippines in 2021. Some of his MTVs carrying social and spiritual messages are posted on YouTube. Currently, he teaches at the Faculty of Social Sciences, Pontifical Gregorian University, while serving as member of the board of the international NGO No Peace Without Justice. So, Father Albert Alejo, PB or Paring Bird, thank you for accepting our invitation. Thank you po, Prof. Tina. So we can now formally start our prayer hour at the means. Amen. Silent prayer. Opening song. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatang tinig, tungkuling mahabalag. Buksan ang aming panal, sarili malialan. Tulungan mo ihanap kami ng bagong malay. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang mahatang tinig, tungkuling mabanal. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. For any words before any opinion, let us observe 1 full minute of silence in prayer for our nation, for the flooded streets, for the unemployed,
for leaders, for ordinary workers, for the youth, for those who feel unheard. Let us begin. Thank you. Miss Mela. Our petitions. Let our response be, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon. For those, Panginoon, Panginoon, dinggin mo kami. tingin mo kami. For those who came here tonight already tired, already heavy with everything they have seen and read and felt, na sana maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Panginoon, tingin mo Dinggin kami. mo kami. For those who are angry but don't know what to do with it, that their anger may not turn into despair, but into something that still believes change is possible. Panginoon, dinggin mo kami. For those who have started to feel numb, na sana hindi pa huli para magising muli ang puso. Panginoon, tingin mo dinggin kami. mo kami. For those who are ashamed of what is happening to our country, na sana ang hiya ay maging lakas, hindi kahinaan. Panginoon, Tingin mo kami. dinggin mo kami. For those who feel small, na parang ang isang boses, ang isang boto, ang isang buhay ay hindi sapat. Lord, remind them it is enough to do what they can where they are. Panginoon, tingin mo kami. For those who have lost someone to injustice, to poverty, to a system that failed them, na sana maramdaman nila na nakikita ng Diyos ang kanilang sakit at hindi sila nakalimutan. Panginoon, dinggin mo kami. For those who remember 1986 or who grew up on its stories and who are struggling tonight with how far we still have to go, na sana ang alaala ng tapang na iyon ay mag-apoy muli sa ating mga puso. Panginoon, dinggin mo kami. For those who are tempted to give up and just look away, na sana manatili sila. Na sana hindi tayo mag-iwan sa isa't isa. Panginoon, tingin mo kami. For all of us, that we leave this prayer tonight, not just moved, but changed.
Panginoon, dinggin mo kami. Uh, the reading is from Habakkuk. Habakkuk's complaint. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Or cry out to you, violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Therefore the law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked hem in the righteous, so that justice is perverted. Father Bert. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga sa inyo lahat. Si Paring Bert, salamat sa imbitasyon. Medyo tinamaan naman ako sa pagbasa ni Bobby. Maganda yung pagbasa. Sa totoo lang ho, ngayon ko lang talaga napagbibigyan tong Habakkuk na to. Nung inimbita ako, nag-iisip ako kung ano bang yung gospel ba o basta word of God. At basta bigla na lang pumasok sa akin itong Habakkuk. Sabi ko, hindi ko pa yan nagagamit, hindi ko pa yan natatalakay. First time ko lang talaga na natalakayin ito at kapag nagsalita ako ngayon, sabay lang ho tayong nakikinig. Okay? Habang nagsasalita po ako ngayon, sabay na sabay lang tayong nakikinig. At ngayon saan po ako nanggagaling? Siguro yung iba lang na hindi pa ako ganong kilala. Ako pa si Paring Bert, Father Albert Alejo. Matagal pinanganak sa Mindanao, lumaki sa Bulacan, matagal sa Mindanao. Binabanggit ko ito kasi una, pinag-uusapan natin yung EDSA. Hindi nyo na itatanong, baka hindi nyo alam. Wala ho ako sa EDSA noong mga panahon na yon. Nasaan ako? Nasa Davao. 1985 to 87, na-assign ho ako, scholastic. Binata pa ho ako noon. Ngayon ho, matandang binata na. Matandang At binata. doon kami nag-people power. Kaya po yung EDSA na yan ay mas gusto kong tawaging people power kasi hindi lang yan nangyari doon sa EDSA. Sa Davao, nakaharap kami sa mga military, naka-Armalite. At noong mga panahon na yun, araw-araw may pinapatay. Banggaan lang talaga yung military, NPA at kung sino-sino pa. Kaya nung dinadalangin yung kay Habakkuk, damang-dama ko yun, naalala ko yung sa Mindanao at lalo na sa Davao, yung patayan doon. Kaya nga po yung aking unang koleksyon ng tula, galing sa Davao yan eh. Sanayan lang ang pagpatay. Yun po yung unang kong koleksyon. Pero ang maganda ho niyan, nung nag-people power po, dasal kami ng dasal, kasi wala yung camera sa amin. Wala yung international media, puro nandoon lahat sa EDSA. Pero kami, nakaharap kami sa military, sa barracks, na talagang sabi ko sana konting, walang magkamali na bumato ng kahit isang tansyan man lang dahil talagang magbabanatan kami doon. At doon din nanggaling madalas noon si Cory. Kaya nga, nung nag-people power,
na-appoint tuloy si Digong na vice mayor, no? At nanalo tuloy si Digong. Dahil kaibigan ni Cory, si Nanay Suling. Na si Nanay Suling naman, kaibigan din ng mga paring Jesuit. Na katunayan, doon sa dining room namin, doon yung litrato ni Nanay Suling kasama ng mga Jesuit. Binabanggit ko ito kasi kadugtong talaga yung kwento. At sabi ko nga, milagro, himala, biyaya ang nangyari sa people power, hindi lang sa EDSA kundi sa iba pang lugar. Pero heto na naman tayo. Malamang, ganyan din ang mangyayari dun sa dasal ni Habakuk na, Panginoon, ano ba to? Paulit-ulit na lang, violence. Ba, sumagot ang Diyos. Alam ko, maraming karahasan dyan, pero may solusyon ako. Anong solusyon mo? Lilipunin ko yung mga masasamang mga korap dyan. Anong gagawin mo? Papapasukin ko yung mga Babylonian. Sabi ni Habakuk, pambihira naman, mga korap na nga yung mga kababayan ko dito. Babanatan mo nga, gagamitin mo naman yung mga Babylonian. Mas masama pa nga yun mas korap pa nga yun Ganyan ang tono ng pag binasa ninyo yung Habakuk na napakaiksi lang naman, 3 chapters lang na maiksi. Ganyan ang tono ni Habakuk. Ano ba, Lord? So, kaya ngayon na sa ganyan tono, dito po sa Roma, dito naman ako nakatapon sa Roma, ay ngayong 24, magkakaroon din kami ng pagninilay. Nanawagan kami na ang tawag sa pananawagan namin nila, Brother Armin, ay EDSA, Examination of Conscience. Examination of Conscience, communal reflection toward historical honesty and moral clarity. Bakit ito yung panawagan namin? No, moral clarity. Bakit? Alam nyo, kayo lang, huwag niyo pagsasabi sa iba. Nung nakaraang eleksyon, alam nyo ba? Alam nyo, ang mga Pilipino dito bumoboto sa Philippine Embassy to the Italian state. Pero yung mga pari at madre bumoboto sa Philippine Embassy to the Holy See. Okay? So yung mga pari at madre doon nagpaparehistro at bumoboto sa Holy See. Alam nyo ba nung nakaraang eleksyon? In the Holy See Philippine polls, there were 28 votes for Kibuloy as senator. Oh my God. Sabi ko, nung natanggap ko yung number na yon, sabi ko baka fake news to o hindi ko muna ikakalat. Dinoble check ko sa ambassador, Philippine ambassador to the Holy See. At sabi niya, unfortunately, Father, it is true. Katunayan, binigay niya sa akin yung official count at doon niya, pati si Marcoleta, meron din doon. Sabi ko, malalim talaga itong problema natin. Malalim. Kaya nga nanawagan kami dito, examination of conscience for moral clarity. Kasi yung mga bumoto dito, nag-aaral ng theology, ng disiplina ni Tina Astorga, ng scripture, ng moral ethics, at yung iba naman ay nasa mga council members ng mga different congregations dito. Isipin nyo, 28 votes for Kibuloy. Kaya nga sabi namin, naku, talagang malalim itong kailangan nating pagsusuri. Nandito na kami sa Roma. Nandito na yung mga Koledyo Pilipino. Nandito yung mga magiging obispo, formator, superior. Nandito yung mga susulat ng mga articles. Grabe talaga. So, panawagan natin talaga ay malalim at ang tanong ko dito ngayon ay, anong klaseng dasal? Anong uri na
dasal ang pwede sa panahon ngayon. Hindi pala pwede na basta mangaral lang, maghumilya, alalahanin natin ang EDSA, batikusin natin ang mga corrupt na yan. Parang bitin. Hindi sapat. Kung talagang seryoso ka sa nangyayari, namimilipit ako sa paghahanap, ano bang uri ng dasal ang kailangan dito? Hindi na to pwedeng basta responsorial psalm. Hindi na to pwede basta na intercessory prayer in ordinary sense. At dito nga, kaya pala siguro parang may bumulong sa akin, baka ang kailangan natin ay yung katulad ng dasal ni Propeta Habakkuk. Maybe what we need is an intense prayer, not just reprimanding the people or mga babutante or the corrupt. At this point, we turn to God Himself. Lord, don't you see what is happening to us? You chose the Philippine country to be the Christian nation in Asia. We are so embarrassed. How can we become missionaries to non-Christian Asia when the result of this Christianization and evangelization is such an embarrassing situation? Lord, where are you? How long, O Lord? Sabi ni Habakkuk. Alam niyo yung konteksto ni Habakkuk? Nakikita niya yung corruption in his Judea na nasasakop ng Assyria. Sabi, kami naglalaban dito, nag-aaway, corrupt. Tapos sako pa rin kami, na-impluensyahan kami ng ibang bansa. Kaya nga, in the name of the people, this so-called minor prophet turns to the Lord, but not just saying, praise the Lord. No, he positions himself as one of his people, crying out to the God who saved his people from oppression in their happy memory. Sabi, hindi ba nag-EDSA people power din kami? Sabi niya, ni Habakkuk. For 40 days, nag-tiis kami sa disyerto, pero at least nakaligtas kami. Niligtas mo kami sa mga Egyptian. 40 days. Nasaan ka ngayon? Tapos sabi niya, how long, O Lord, must I cry for help? Ibig sabihin, noon pa siya dumadaing. Tapos sabi niya, I've been crying out violence, EJK, and yet you do not intervene. But Lord, you're not useless, you're not powerless. And you love my people. You saved us. There was a time when you expressed your love for us and we felt it. But now, why are you silent? And I cry to you, Lord, violence, and you do not intervene. And the problem is, why do you allow me to see these things? Bakit ko pa ito nakikita? Okay lang naman siguro kung hindi ko nakikita. Magsasara na ako ng social media, hindi na ako makikinig. Pero hindi. Kahit nga dito na ako sa nag-OFW na, naramdaman ko pa rin yan. Oo. So ngayon, sabi niya, sirang-sira. Nakita ko yung mga gumuhong flood control project. Samantalang dito sa Roma, ang ganda ng Lungo Tevere. Flood control project yan eh.
away-away. Pati nga yung mga oposisyon, totoong oposisyon ba, hindi magkasundo. Ang bihira. Kuminsan mga sintonado pa yung mga social media posting. Tapos sabi niya, and the law is dumb, is numb. Sa Tagalog, ano yan eh, maganda rin eh. Ang batas ay walang bisa, walang epekto, walang pakinabang. Maganda yun sa Tagalog. Yung mga batas ay halos walang pakinabang. Kasi mismo yung mga gumagawa ng batas, ang siyang lumabag sa batas. Tapos, ang husgado, sa Tagalog version, sa husgado ay laging natatalo ang masama. At yung walang mga kasalanan, ay ang mga natatalo ng masama ay yung walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katuwiran. Maganda sa Tagalog, malakas eh. Doon sa English, justice comes forth perverted. Ito po yung daing ni Propeta Habak. Kaya siguro magandang pag-aralan din natin yung ibang uri ng dasal na dumadaing at dumadabog. Meron hong particular na tawag to eh. Ang tawag po niya sa English ay lament. Lament. At para sa akin po ang Tagalog version nito ay hibik. Pinag-usapan namin to, ang eksperto sa hibik ay si Pastor Rico Villanueva na kamakailan lang nagwagi ang kanyang libro ng tungkol sa mga hibik. At pinag-usapan namin ito, marami kaming napag-usapan. At nabanggit ko ano ba yung mga elemento nitong tinatawag na hibik? Unang-una, ang hibik ay isang uri ng dasal. Ibig sabihin, dasal pa rin yan. Kahit na medyo na parang nagdadabog, dasal pa rin yan. At sa pagkakataong ito, ang panalangin ko nga, matuto tayong magkaroon ng pambansang hibik. Alam niyo, malakas yung hibik sa kasaysayan ng pagpapalaya ng ating bayan. Natatandaan niyo, mismong si Andres Bonifacio, meron siyang mahabang tula na katapusang hibik ng Pilipinas. So, ang lakas niyan. Balikan natin yan. Ang lament, hindi lang yung parang pagluluksa at hinaing ng namatayan. Hindi ganun lang, yung tagulaylay. Hindi yan tagulaylay. Lament ay hibik. Anong mga elemento po ng hibik? Hindi naman ito lecture, pero magandang namnamin natin. Lament or hibik is a form of prayer, and therefore it is still a conversation with the Lord. Ang maganda nito, kinakausap natin ang Diyos. Kinakausap natin ang Panginoon, ang may likha, ang manliligtas. At saan tayo nanggagaling? Nanggagaling tayo bilang sa pagiging saksi. We pray to the Lord from the location of being a witness. We are part of those who get hurt by what is happening. And while other people become silent, while other people become confused, while other people become just angry and they just shout, no, we see ourselves as witnesses. Parang nagdadasal tayo bilang saksi sa mga nangyayari. At ang saksi, alam niyo yung saksi, nakakakita, nakadaranas, pero hindi lang yon. Marunong siyang magsalita. Ang saksi, ang witness, maraming nakakita, hindi pa rin sila saksi. Hindi pa rin sila testigo kung hanggat hindi sila nagsasalita. Ang saksi ay yung nakakakita at nagsasalita.
ang hirap-hirap humanap ng testigo, ng saksi. At pag pinag-aaralan natin at matututunan natin kay Habakuk na maging kadugtong ng kanyang bituka ang nangyayari sa kanyang bansa at hindi siya makatiis na magsalita. Paano siya nakikipag-usap sa Diyos? Galing sa pait, from the experience of hurt and co-hurt. He speaks to God in pain. Lament is a prayer coming from pain. Pero hindi lang yon. Hindi lang to aray. Hindi lang to ungol. Sa totoo lang, itong lament is a kind of prayer coming from hurt, coming from pain, but it also is accompanied with a certain kind of grumbling. Ito pong hibik ay daing na nanggagaling sa sakit, pero may kasamang dabog. May kasamang hindi lang basta ungol, kundi may kasamang padyak. May kasamang na kaya hindi ka basta-basta mabait sa Diyos. Hindi ka basta-basta humihingi ng tulong sa Diyos, kundi may kasamang kulit, may kasamang pagdadabog, may katunayan, may kasama pang konting pagsisi, no? Pag-interrogation, na may kasamang pag-iimbestiga at pangungulit, at may kasamang pagbubuhos ng sama ng loob na may pagdadabog. And I think we need this kind of prayer na nagbubuhos tayo ng sama ng loob sa Panginoon dahil sa ating nasasaksihan, nararamdaman, kahit malayo tayo. Dahil magkadugtong ang ating bituka. Kung saan-saan tayo, meron sa Canada, meron na sa US, meron na sa Roma, kung saan pa man, sa Switzerland, bakit ba may pakialam pa rin tayo? Sakit ng kalingkingan damdam ng buong katawan, sa filosofiya ng loob, sa ibabaw ng tubig, tayo'y mga islang magkakahiwalay. Subalit kapag ikaw'y sumisid, magkakaugnay. Magkakadugtong ang ating mga bituka. Kaya nga kapag dumadaing tayo, hindi pwedeng sabihin ng Diyos, bakit ka ba dumadaing? Ikaw ba yung pinatay? Ikaw ba yung pamilyang pinatay? Hindi. Pero kadugtong kami ng bituka eh. Kaya, paano pang mga kadaing yung patay? Patay na. Ako yung sumasaksi at tumitestigo at lumalapit sa iyo, Panginoon. Hindi dahil galit na galit lang kami sa iyo, pero pinapaalala, ito ang isang katangian din ng hibik. Nagpapaalala ang hibik sa magandang pagsasamahan noon. Kaya nga yung hibik may kasamang tampo. Hindi ba masaya naman tayo noon? Hindi ba iniligtas mo kami noon? Lament includes a kind of sulking, a kind of a kind of gentle blaming. We were happy before, you were close to us before, you were near to us before, you saved us from the oppressors, and now where are you? May kasamang tampo, ikaw naman Ba't ganyan? So, that's why we need this voice of Habakuk. Hibik ni Habakuk. Ngayon, ano yung epekto nito? What can we say? How can we think of it theologically? Number one, siguro, the Lord did not castigate Habakuk for expressing his lament. Hindi defensive ang Diyos. Hindi niya sinabi na magtigil ka nga dyan. Ako ang Diyos. Kilala mo
ako. Magtigil ka na dyan. Hindi ganun eh. Ano ibig sabihin nun? Malakas ang dating ni Habakuk sa kanyang lament, sa kanyang hibig. But God allows it. It turns out, God allows lament. God allows this kind of prayer. Pinapayagan niya tayong magdabog habang dumadaing sa kanya. That lament with grumbling is a valid prayer. It is a valid approach to talking and speaking to God. And especially when it is done in the name of the people. Na hindi ka lang personal na interest na nagdadasal. Nakakatuwa po. Nakakatuwa po dahil yung dabog at daing at hibik na may kasamang tampo, ang ibig sabihin, sa totoo lang malalim ang ugnayan sa Diyos. Kasi ang mas masakit, kapag hindi ka na tumatawag sa Diyos. Pag inisnab mo na lang siya, na wala namang silbi ang Diyos, hindi ako tatawag sa Kanya. Kasi wala naman siyang silbi. Wala naman siyang pakialam. Ang ganda palang ugnayan nito. And this is, instead of being a negative prayer, it is actually a very mature form of prayer. And it is a prayer of audacity, a prayer of those who have real trust and faith in the Lord. A prayer of somebody who does not surrender, reaching out to God. It's a strong prayer, and it's a prayer of mature believer. And that is why when this kind of authentic prayer, with this kind of coarse language prayer is allowed, is validated by God, then we feel a certain kind of empowerment. We feel a certain kind of strength. Kung sa Diyos nga, pwede ako magdumaing. Kung sa Diyos nga, pwede kaming dumabog. Bakit hindi kami pwedeng dadabog at dadaing sa mga makapangyarihan sa mundong ito? Oo nga, ano? Hindi ba, no? And kapag, hindi ba, iba yung pakiramdam mo pag naibuhos yung sama ng loob mo, mas gumagaan ka, mas tumitibay ka. Mas lumalalim pa nga yung pananampalataya mo. Mas lumalalim yung ugnayan mo doon sa pinagdaingan mo. Galit, may galit nga yan. Tapos, parang dadagukan mo yung dibdib ng minamahal mo. Pagka naibuhos mo yung lahat, magyayakapan kayo, di ba? Sabihin mo, walang nga ka talaga, yakapin mo. Ayan, ganun. Ang lakas eh. Kaya nga, alam mo, nung napansin ko to, sabi ko, tingnan mo itong si Habakuk, hindi naman siya sikat eh. Katulad nila, nila Ezekiel, nila Jeremiah, pero ang tindi pala nito. Katunayan, alam nyo, mayroong isang maliit na libro na sabi niya, alam nyo, magandang gamitin si Habakuk sa pagdarasal ninyo sa harap ng Blessed Sacrament. Ano? Kung ano-ano mga nobinaryo yung ating binabasa, yung palang ibang klase pala ang dating sa harap ng Blessed Sacrament kung ang dasal natin ay hibik ni Habakuk at matututo tayo ng ibang uri ng pananalangin. Nabanggit ko na rin lang sila Jeremiah, Ezekiel, mga ganyan, no? Kung ikukumpara
tinatawag si Habakuk na minor prophet. Bakit siya minor? Dahil hindi siya matinding propeta? Hindi. Dahil maiksi lang yung kanyang aklat. Hindi katulad nila Isaiah, Jeremiah, pagkakahaba. Pag pinag-aralan niya sa theology, ang tagal buong semestre. Samantalang wala namang isang buong semestre pag-aralan si Habakuk. Pero siguro, magdala tayo ng kopya pag marcha natin doon sa EDSA. Dala natin kopya, yung manipis na Habakuk prayer. Ngayon, ano yung gusto kong sabihin dito? It's okay pala to be a minor prophet. Be a prophet. And you don't need to be a big prophet. You don't need to be a blogger with thousands and hundred thousands of followers and likes and shares. In the face of God, even a minor prophet is heard. In the face of the Lord, a minor prophet could be a voice of the entire nation. My prayer is that the Lord will allow us to enjoy being a minor prophets. You are minor prophets. You are social poets. And God blesses you for that. Ang ganda. Ang ganda. Siguro, wakasan natin tong panalangin, tong pagninilay na to sa isang awit din ang address to God. Sinasabi na, Panginoon, nakikita mo yung nangyayari sa aming bayan. Lipulin mo yung masama, pero itanghal mo yung mabuti. Likain mo muli ang isang bayang may dangal. Gawin mo kaming mga minor prophets, mamunting propeta, hindi mamunting prinsipe. Pakinggan mo ang aming maliliit na tinig. Damahin mo ang aming pintig. At patikimin mo naman kami ng konting tagumpay. Likain mong muli ang bayan mong may dangal. Pwede natin awitin, patugtugin yung ating awit. Denise? Ilikha mo kami ng isang bagong puso, hugasan ng kamay, nabasa ng dugo, linisin ng diwan, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng isang bagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa, tibayan ng pasyan, harapin ang daya, tatagan ang loob, kahit nang hihina. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Tanghalin o lupa
kamal, likhain mong muli bayan kong may dangal. Thank you, Father Bert, for that very introspective sharing that teaches us deeper faith and wider hope for our country. Thank you very much po. Salamat po. May we now all pray this people power prayer. Kindly unmute. Let us all pray together. Lord, You Know know, this country country better better than we do. you see see What's what's in the news. news. But more 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 than than that, that, you see see what's what's in our in our hearts. hearts. The Anger anger we we carry, carry but but can't can't always always tame. tame. The Exhaustion, exhaustion, the discouragement, discouragement, we're too too tired to tired to explain. explain. see the See the Corruption corruption, and the the injustice. injustice. But you also Also see see the the ones ones who quietly keep choosing what is right. what is right. Father Working working two working two jobs. jobs. The the mother 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 who refuses refuses to to give refuses to up. give up. give up. The young young person person who, Who, despite Despite everything, everything, still everything, hopes. still still hopes. We come to Come you come to you tonight tonight, because we are not afraid. because we we are are afraid, afraid. Not because we are afraid, We but come because because we we still because we care. still care, still Because care, because we We still still believe. believe. because we still Hindi believe. kami perfect. Hindi kami Hindi perfect, kami Hindi hindi kami neutral. neutral. Hindi kami Come with With anger, anger, with come with questions, anger, wounds, with wounds, questions, and and yes. yes, with you know. wounds, and yes, We pray pray for for the the We leaders pray for we leaders with pray clean clean for hands hands, leaders and brave brave hearts. hearts. Bigyan Bigyan mo brave sila hearts. ng ng tapang tapang Bigyan mo sila piliin ng ang tapang tama. na Kahit piliin ang mahirap, tama. kahit Kahit mag-isa. mag-isa. Kahit mag-isa. Turuan mo silang mahalin ang Turuan tao, mo silang hindi ang mahalin ang kapangyarihan. tao. Hindi ang Pray for kapangyarihan. ordinary Filipinos Pray for ang mga ordinary Filipinos gumigising ng maaga na at gumigising ng tutulog maaga, ng pagod. natutulog ng Lord, pagod. nakikita mo sila Lord, kahit hindi nakikita mo sila sila napapansin kahit ng hindi mundo. sila napapansin ng mundo. Palakasin mo sila. Palakasin mo sila. We We pray 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 for for the the youth. youth. Protect their idealism. idealism. It's It's not not naivete. Naivete. It's a It's gift. a Not gift. It's a gift. naivete. tulungan Tulungan mo Sige. silang maniwala na may Tulungan mo bukas silang pa na mas malinis maniwala na may mas bukas patas. pa na mas malinis, and mas patas. we pray And for Lord, our we pray for ourselves. And Lord, we pray Pag ourselves. napapagod na kaming Pag magdala, napapagod na kanila, pag mas madali nang tumahimik, paalahan mo kami, hindi kami paglahanin mo kami, nagmahal ng bayan. ay, Turuan mo kaming magsalita ng totohanan ng walang puot. Mayo ng matibay ang hindi nagiging mapait. Tonight, we offer you everything. Ang aming pag-asa, aming galit, ang aming mga tanong.
Our Our courage and with our weakness, longing our for longing for a country worthy of the next generation. Gabayan mo kami, linisin mo kami, baguhin mo kami, kakailangan. Ikaw ang bahala sa amin at sa aming bayan. We ask We ask this Christ through Christ our Lord. Amen. Amen. Come to the final. Nagkakasakit at naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan. Responsable pagpipila! 23 na malalaking minahan sa ating bansa ang ipinasasara na ng DNR. Unti-unti na rin kumakalat ang forest fire o yung sunog po sa bundok sa Bukod Benguet. Mabilis ang pagtaas ng baha sa Rizal Avenue sa Arpapa sa boundary ng Maynila at Caloocan City. Kasabay naman ang pagragasa ng baha ay ang mga basura. Sa tala ng World Health Organization, 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahil sa air pollution. Bayan ko, kailan ka mamumulat? Ang toto'y nakikita na pumipikit ka pa. Kailan pa kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga, Wala ka nang ibubuga, o bayan ko. bayan ko, kailan ka matututo? Sadyang ikaw ang kalaban mo, ikaw rin ang susubok. Ngunit kailan kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. Bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng dugong inalay sa'yo. O bayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, bumangon bayan ko. Kailan ka magmumula? Ang totoo'y nakikita na, umipikit na pa. Ngunit kailan kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga. Oh, bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng tugong inalay sa'yo. Bayan ko, ang oras ay malapit nang maubos. Bangon na, bumangon bayan ko. O bayan ko, kung magkasama-sama, tinig na sabay-sabay, susunod ka. Sugod na.
Sylvie. We have come to our the final part of our prayer hour. May we ask Monsignor Jerry to give the final blessings po. Bitoon. Magandang gabi po. Salamat sa napakagandang pagninilay ni Paring Bert. Ang bigat sa dibdib, yung mga awit, and yung people power prayer, talaga nakakaantig ng damdamin. Talaga kung minsan, sabi nga nung isang nabasa ko sa Facebook, bakit ba ang hirap mahalin ng ating bansa? Tapos yung huling awit, parang sobrang dugo na ang pinadanak para mauubos na ang oras, Pero tayo pa rin ay umaasa. Tayo pa rin ay nagtitiwala at tayo ay nais tumayo para sa ating bansa. Sa pagkatapos ng online prayer pong ito, magbigay pa rin tayo ng pag-asa sapagkat ang Panginoon na hindi magpapabaya sa atin, lalo na tayo ay nagiging mga mumunting mga propeta, wika nga, the minor prophets. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain po tayong lahat na Sumayin niyo rin. Diyos, Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you po for everyone for coming, for joining and praying with us. Pwede pong mag-group photo muna before tayo magkalimutan dahil kwentuhan comes next. Sama kayo dito. Sama. When po ang cameras? Cora, J.A., Tom, Norma. Kasama ni Father. Ate Means. Nagbibilang ka. Last Father. Second page. Dami ng shot yan. Okay. Thank you po. Okay. Next part is the kwentuhan na. Do you have any questions po for Father Bert? Sandali lang. Mamaya, tawagan You kita. should raise your hand if you have any questions so we can unmute you. If you have any questions, raise your hand. Question. Nasagot yung Meron gustong managhoy kay Paring Bert. Permission to speak. Sir Eli? Yes, Pare Bert, long time no Hey, hello see. po. Saludo po. Ako magtatanong. Kailan kayo pupunta dito sa Roma? Ay, siguro maglalament muna tayo ng konti. Marami na pong Pare Bert, yung ginamit nyo ba yung Miro sa election dyan? Yung automated counting machine? O manual. Ginamit yun. manual ba kayo dyan? Manual. Manual sa Vatican. Yeah. Tsaka advance. Yes. So online. Pwede mag-online, di ba? Online. Okay, oo. Online. Well, Kaya yung iba hindi makaboto kasi nalilito sa online. Gusto ko lang paalam po na kaninang umaga nag-press con kami, inintroduce namin sa publiko yung hybrid election system, no? Na pinopropose namin sa COMELEC
na magamit o mapilot lang sa barangay election. Nagsulat kami sa COMELEC mga 1 month ago, hanggang ngayon di kami sinasagot. Pero ngayong gabi, ay after nung aming press con, in-interview si Commissioner Garcia ng isang media, no, yung Net25, isang TV station. At tinanong siya, matagal na palang mayroong request itong advocacy sa electoral reform. Ay sabi niya, hindi, iimbitahin na namin sila. so nagkaroon ng Na-pressure. linaw. Pressure. So may demonstrate na rin namin sa COMELEC dahil nga yung press na ang nag-contact sa kanila kaninang itong hapon na ito. At nasa news po 'yon. So nakikita ho namin na may sagot ang Diyos po. Na hindi baliwala tayo sa kwan dahil ang isang kwan namin is kaya tayo may gobyerno na ganito dahil question na lang itong gobyerno na mayroon tayo, ito ba ay nahalal na sa isang malinis and honest election? So yan siguro din ang kay Hakabo yung kinasabi ng sa Diyos po, no? So, the Lord really answers our prayers. Just this evening, that is the proof na ini-ignore tayo ng COMELEC, pero ngayon, sila na ay iniimbita na ho kami sa i-demonstrate yung hybrid. That's good. Maraming salamat po. Sana totohanan. Ay, saludo po. Yun nga yung sinasabi doon kahabakok na hindi ka lang dyan. Darating po. Talaga. Kasi otherwise, nagbubunga mga punyagi. Otherwise, ang dasal natin parang jukebox nung araw, di ba? Na pag pinindot mo, gusto mo, milalabas na. Ay sasabihin siguro ng Diyos, di naman ako ganon. At hindi ka matututo ng gano'n na tuwing hagis mo yung bola, masushoot, hindi ka na mag-iingat, di ba? Talagang mas magiging mabuti kang manlalaro kung hindi lahat ng tira mo ay bullseye ka agad. Mapag-aaralan mo yung, lalakas ka eh. Titibay ka. Tama po. Next po, Prof. Tina. Paring Bert, salamat Yes. ha. Ang ganda ng pagninilay mo. Tagos sa puso talaga. So salamat. Ano ba yon yung sinasabi mong kwento? Lahat ba yung nagboto, mga religious? Yung 28 people? Oh Kasi my ang nakakaboto, ang bumoboto lang talaga doon, pare at madre. Kasi yun ang constituency ng Holy See. Kaya nga pag may mga affairs dito, pagka mga ordinaryong civic affairs, ang pumupunta ay yung ambassador to the state of Italy. Pero pagka mga religious, mga sa Holy Week, mga recollection, ang pumupunta ho dyan ay yung ambassador to the Holy See. At siya yung nagpapatawag na meron tayong pa-concert pag Pasko, meron tayong recollection para sa Lent, ganun po. At katunayan, dito sa pagpaplano ng examination of conscience, humingi ako ng listahan ng mga religious leaders at saka mga congregations, at ang nagbigay sa akin ng listahan, yung ambassador to the Holy See. Kasi yun yung constituency niya. I cannot understand. These are people, di ba mga scholars mga ito, nag-aaral sa mga universidad dyan sa Roma, mga Yung iba naman, PhD.
Mga MA, Hindi naman PhD, hindi naman teolohiya. lahat. Hindi naman lahat. Meron ding mga madre at pare na dito na assign. Meron ding mga nasa council ng mga religious congregations. And then, pati mga bishops rin, di ba? May mga ganyan rin na mga among the bishops. But I cannot understand. Ano ba? I mean, these are people with formation. They are in theology, moral theology pa siguro mga yan. Kaya nga sabi natin na siguro magandang suriin din natin ano bang klaseng theology yung pinag-aaralan, itinuturo dito. Dapat siguro dito ka magturo, Tina. Ito yung magiging mga obispo. Ito yung magiging obispo. At kaya lang, magturo ka in Italian. Grabe. Nagtuturo ka ba sa Italian? Kahit na mag-guest speaker ka. Ito ngayong semestre. Nagtuturo ka ba sa Italian? Ang klase ko ngayon in Italian, ethnographic research, no, in Italian. Wow. Oh my God. Pero last semester, English naman yung inintroduce ko yung subject na social advocacy. Christian social advocacy at saka conflict management. Karamihan ng mga estudyante ko Africans at saka Latin Americans. So, medyo may challenge din. Pero magaling na ako magsalita ng Wow. Hindi, huwag ka muna mag-wow. Magaling na ako magsalita ng Italian. Italian. Buti nga si Robert, nag-aral dito. Mas magaling yung mag-Italian. Ako, Hindi. Robert, how can you explain that? Can you explain that? Ano, bakit? These are people with formation. Spiritual formation, theological formation. Ano ba yan? Ano ba yan? Well, I'll give you some examples, no. The Benedictine sisters cannot understand their Benedictine brothers. Kasi si Mary Jan Manansan was very outspoken during the Duterte regime, while the Benedictine brothers were very quiet. And Duterte is a product of San Beda. Oh. So, what is there that prevents the men to speak out the way their female counterparts are outspoken? Yung simple explanation ni Mary Jan, they ain't got the balls we do. She's often quoted saying that, no, they ain't got the balls we do. So parang moral courage is a choice. You choose because you also choose the consequence. Ngayon, so many priests and sisters in Mindanao are pro Duterte because it's convenient to align yourself with Duterte. There are benefits. The brother of Paring Bert, who was the former president of Ateneo de Davao, was a friend of Duterte. And the occasional presence of Paring Bert in Mindanao was a great inconvenience. So it's a mix of the lack of moral courage and also the benefits that you get from a convenient alignment with a source of whatever you need, no? Kasi pag malapit ka doon, parang no panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, a lot of people cannot understand why the church was quiet during Gloria's time. And when I went on hunger strike at People Power Monument from July 10 to August 22, 44 days of eating nothing except water
and malunggay broth without the leaves at night, losing 30 pounds. Why did I protest? And who was I protesting against? I was protesting against the bishops. Wow. Oh. They received Wow. benefits from money to vehicles that Malacanang generously gave them when they asked for it. Madali tayong makorap, madali tayong makompromise, madali tayong mapatahimik. So then you add pa the regional and the class identification. No, the Duterte hoodwink the poor into thinking that they were poor and their culture was just as crass as everyone else's culture is. No, but they choose to be crass. Duterte chose the kind of language that the gutter language that he uses, which makes a lot of the masses identify with him. Pero that's all deliberate and studied. Kaya nga yung critical mass of thinkers who will be able to influence the ordinary people is not just the solution kasi even the very highly intellectual and highly spiritual members of the church can be easily swayed. That's right. We can easily compromise our moral, di ba? Our moral acuity, ability to perceive, to criticize, to expose what is wrong. Kaya ang hirap after 40 years of EDSA, of people power. What did we fail to do that led us to this present state, di ba? May kulang na malaki. Ano yun? Ano yung kulang? Ano? Isa, Tina. Noong namatay si Cardinal Sin at ang pumalit ay dalawang Josefino, one after the other. Rosales then Tagle. The first thing that Cardinal Rosales said within a week of having been elevated to the cardinalate, he said, "Do not compare me with my predecessor." Namely Cardinal Sin. Ibig sabihin, mag-iingat na siya, hindi siya basta-basta magsasalita. Si Cardinal Sin, walang tigil ng pagsasalita, Tina. The church is not just parang a quiet bystander, no? The church is a perennial social compass, moral compass. Kapag nalilihis na sa moral, di ba, the north, no? Yung malinaw na moral direction, moral goal, dapat magsasalita ang simbahan dahil yun ang papel niya. Kaya si Cardinal Sin consistently nagsasalita. Ewan ko kung sadya na ang pinili ng Roma ay ang pumalit kay Cardinal Sin ay tahimik na mga kardinal. Ngayon, yung pangatlong pumalit na kardinal after Cardinal Tagle, nagsasalita pa minsan-minsan pero tahimik pa rin. So, buti na lang meron Jerry Bitoon. May Robert, may paring Bert. Ang hirap. Yung may ingay, mga maliliit na pare. Minor prophets. Minor prophets. Salamat. Hindi lang tayo. Nandiyan si Bobby. Nandiyan lahat tayo. Yeah. Napakahalaga ngayon. Dagdagan yung mga tinig ng mga nagsasalita. Ang isa pang kulang, Father, wala tayong Cory. Walang mukha ang opposition.
Yan pa, yan pa. Yung, siguro ang dadagdag ko lang, ah, yung una, yung sa pag-unawa. Nung dinala si Duterte sa The Hague, nagpatawag ako ng reflection. Mga 18 rin yata yung dumalo ng mga pare. Doon kami sa Kolegyo Filipino, buti pumayag. At ang prevalent feeling nung panahon na yon ay nalilito. Imbis na masaya, nalilito. Bakit po? Bakit? Yan yung mahalaga. And praise the Father. Oh, na. Naku, nawala si ano, Nawala TV. Yeah, ano ko, completely nawala na. The bird? Hindi po. Sinara yung cam. Humina ang internet signal. Bago ko makalimutan, gusto ko lang i-plug yung bukas, no, kasi gumagabi na. Yung mga interesadong magpunta sa EDSA Shrine, Bobby, you might like to drop by EDSA Shrine. Tina. Sana, Get Father. a plane ticket and yeah. There will be the unveiling of the People Power mural at 5 o'clock to be graced by Cardinal Advincula. He will give the opening remarks, and I will explain the genesis, the meaning of the mural, and how it evolved to its final form that will be unveiled tomorrow, no? Kaya biro nyo, yung mural na yan, 10 araw lang ginawa. Yung 2 araw, wala pang painting. In-stretch yung canvas, nilagyan ng yung background paint. Tapos 8 days lang until tomorrow yung pag-paint nila na this giant 8 feet by 20 feet mural. Wow. Done by 5 artists, 3 seasoned professional artists and 2 young artists, no. The names are sila Abigail Bulan, Anthony Handusay, Albert Hel Frias, and Ted Nicolau Kamahalan, and si Rara this lady from Zamboanga, no. So it will be parang one of the lasting images of the 40th anniversary of People Power. So I cannot describe it. Better to describe something that you can see. Kaya sigurado lalabas na itong the complete picture of the mural after the unveiling tomorrow. So tomorrow, sana makarating ka, Jerry. I'll try my best. May bisita iglesia kami. Mahirap yan. Mahirap makawala dyan. Nandito na po ulit si Father Bert. He's back. Yes. Ay, hello po. Teka. Yan. Nalilito, sabi mo. Yun. Nalilito yung mga pare na mga chaplains ng 53 Paris-based Catholic organizations. Kasi nung kinulong si Duterte, may mga sumali sa rally na pro Duterte. Mga very active sa mga simbahan. So, nalilito yung mga pare kasi on the one hand, nakikita naman nila na may kalokohan yung may dahas, may dugo sa kamay si Duterte. Pero ang nakakalito, bakit yung mga karaniwang tao mahal si Duterte? So baka may mali tayo, baka meron tayong hindi nakikita, baka hindi naman ako pwedeng masyadong magmarunong, magmalinis. Merong ganong klaseng kalituhan. Kaya nga panawagan dito sa examination of conscience, moral clarity. Ngayon, yung pangalawang gusto kong sabihin, sa tanong na pagkukulang, sa totoo lang hanggang ngayon,
yung Catholic social teachings hanggang ngayon. This is, Hindi it tinuturo. remains the church's best Best kept kept. secret. Pag tignan mo yung mga katisismo, wala. Yung mga tao dito sa Roma, kahit minsan walang nakapakinig ng Laborem Exercens, meron pa lang ganyan klaseng mga animal, no? Hindi alam yung Fratelli Tutti, hindi alam yung Laudato Si. Kasi naman, hindi tinuturo, hindi binabanggit sa mga homilies, at kung banggitin man ng mga obispo, malayo sa bituka eh. Ibig sabihin, hindi na ituturo ito sa ordinaryong panahon. Humahabol ang simbahan kapag malapit na eleksyon. Yung voters education, doon inilalagay yung malaking pagkukulang na dapat sana meron tayong regular faith-based political education. At ito dapat graduated. Iba yung level ng elementary, iba yung sa high school, iba yung sa college level, at saka sa mga parokya. Talagang, noong 1993 pa, may ginawa na kaming video documentary ng pinakatagong lihim ng simbahan. Pero hanggang ngayon, tago pa rin. Noong 1987, may ginawa akong video documentary, Manggagawa Ka Manlilika, para sa mga karapatan ng manggagawa. Wala eh. Hindi kinakalat. So, mungkahi ko nga sana sa CBCP, merong merong isang section ng popularization at saka translation. Ang dami-daming mga sulat galing sa Vatican, sa mga CBCP, puro English, hindi talaga. Kung tatagalogin man, Tagalog ng Pilipino ng Ateneo na masyadong formal. Yun nga eh. Sisisihin natin yung mga tao hindi naman natin tinuturo yung dapat ituro. Katulad din ng sa population, reproductive health, yung sexuality education. Tumututol ang simbahan, mas agresibo ang simbahan na tumutol sa kongreso kaysa mag-ituro sa mga teachers sa Catholic school at saka sa mga parents, ano ba talaga yung turo ng simbahan? Nagpa-survey ako ng turo ng simbahan na anong alam ng mga teachers in Catholic high schools. Sabi nila, ang alam namin sa survey, okay lang ang contraception sa simbahan, kaya lang hindi pinopromote. Yun. May mga ganyan. So, malaking pagkukulang sa ordinary life. Nandoon tayo pag malapit na eleksyon. Yan ang malaking pagkukulang. At saka sa theology, marami pa rin talagang theology. Importante targetin ng theological schools eh. Nung nagtuturo ako sa Loyola School of Theology, sa mga comprehensive defense, tinatanong ko, nasaan dito ang mga mahihirap dito sa aral, sa theological synthesis? Hindi makasagot ang mga estudyante. At tinapik ako ng balikat ng ilang profesor. Sabi, Paring Bert, hinahanap mo yung poor. Dogmatic theology. This is systematic theology. You don't expect the poor to be mentioned here. Doon siguro yan sa Catholic social teaching. Oh my God. Kaya binago na yata nila. Disconnected. Grabe. Ayan, ang dami nagre-raise ng hands. So, in line, Sir Bobby, Kaya nga po. Sir Maris, Marisa, and then si Vicky. Okay. Well, gusto ko lang sabihin na ito nga 40 years and then hardly anything moved, if at all we moved backwards. No? Ang feeling ko, dapat hindi pinabalik ang pamilya Marcos. No? Dapat hindi pinabalik yan. Ngayon, pinabalik na yung pamilya Marcos, hinayaan pag tumakbo sa Ilocos. Sumubok nga siyang tumakbo for president. In fact, mananalo yan. Kung hindi sila nagkahiwalay ni Danding Cojuangco, mananalo yan. So, iniisip ko, number one, pagkakamali yan, well, I hate to say it, no? Pagkakamali siguro ni Cory o Pangalawa, bakit ang ating kasaysayan hindi binigyan ng sapat na kahalagahan ang martial law? Okay.
Karamihan ng mga Pilipino na pinanganak after 86 or even 80, wala silang alam. Kaya sila ang unang-unang nabudol. Eh ngayon, they constitute the largest chunk of the voting population. And they were the ones who were easily fooled. Akalain ba naman ninyong maniwala sila na the martial law era was the golden age of the Philippine economy? My God, no? Kamutik na tayong itakwil ng IMF dahil yung ating foreign exchange became so low. Dinaya pa nga ng central bank ang ating foreign reserves. Dinaya, okay? So, that's what I'm trying to say. No? Kaya nga pag iniisip natin ngayon, nagdinilay-nilay tayo, what happened in the past 40 years? It may sound simplistic, okay? Pero kung hindi pinabalik ang Marcos, again, I'm not advocating violence, pero sa ibang bansa, pinayari sila. I mean, nagpadala ng squad, nagpadala ng Mossad style para yawiin yan, ano? Oh. Eh sayop, pinabalik na, hinayaan pang pumunta sa North. Di ba tumakbo nga, bukod si Imelda, nanalo nga si Bongbong eh. Nanalo siya ng governor, congressman, senator. In other words, we gave them carte blanche authority to set up their own fiefdom in the North. Ano ba naman yan? I don't know. I just feel, salamat pa rin, Bert. Ako'y naiiyak sa sinabi mo, no? Pero at the same time, nagagalit po ako eh. Tama. We had the opportunity. That was a golden opportunity. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, miracles don't come so often. We had the first miracle 40 years ago, and now we're asking God to give us another miracle. When is this second miracle gonna come? If the second miracle comes, are we gonna squander it again? Tama. Yun lang po. Sorry po, I always get emotional. Okay. Ayan yung lament. Yun ang lament. Yep. Habakkuk Teacher was Marie? also emotional. Teacher Marie. Nakamute. Unmute, please. Unmute. Unmute, please. Teacher Marie. Ayan po, magandang gabi po. Marco? Opo. Nakaka-relate po ako ng gusto sa ating ating Father Albert Alejo po. Lalo na po, napapakinggan ko po kayo sa mga advocacy po ng SEA po, ng mga panahon na yon na nandito po kayo. Ayan po. So, ang ano lang po ako, after lang po ako, Father, dun sa, nababanggit po kasi kanina yung Christian social advocacy. Kung titignan po natin yung lengguwahe, kasi nakukulangan nga tayo dun sa wikang Filipino, ano po kaya, Father Albert, yung nasa puso mo ngayon, na salitang Filipino na magbubukas sa aming mga nandito ngayon sa Pilipinas, na naghahanap ng pamaraan, papaano ba namin i-advocate ang mga salita. Kasi meron din po naman po tayong pagpaplanong pangwika na nagagamit din po. Pero maganda po na marinig po natin kay Father Albert yung mula sa kanyang puso na nais nating i-highlight ng husto sa pagtuturo po. Kasi sa ngayon po, nagtuturo po ako ngayon sa Diocese of Antipolo ng ating yung first batch po ng mga seminarian po. Kaya nais ko po na kunin na po yung pagkakataon na ano po kaya yung 3 o 5 salita na nais nating iparinig at ipadama at ipaunawa para yung usapin pong pangpolitika na merong pananampalataya ay talaga pong mabuo na po sa mga panahon natin ngayon. Kasi inip na rin po ako doon sa mga mangyayari sa Pilipinas po. Thank you. Bert, response po. Sige po. Una-una, salamat sa pagtatanong tsaka sa edukasyon. No? Ngayon, sa totoo lang, hindi naman talaga ito nakasalalay lang sa bokabularyo. Yung paggamit ng wika ay siyempre kailangan natin bokabularyo. Katulad kanina, pinagdiinan ko yung kahulugan ng hibik at dinugtong dyan yung daing, dabog, himutok, maktol, at may kasama pang tampo. So, importante ho na mapahalaga natin yung mga yaman ng ating wika. Sa pagsisikap ko ho, pinagsikapan ko rin yung loob. May filosofiya tayo ng loob. Sana nga, pag-aralan natin to, palalimin natin yung loob
kagandahang loob, tibay ng loob, at dakilang loob. Ngayon, meron din akong dinidevelop noon yung sa anti-corruption, yung ehem. Ibig sabihin, makuha ka sa tingin. At magmula sa ehem, dinugtungan ko pa ng ehemplo. Ganda. Ikaw ba, ehem o ehemplo? At dito, merong, hindi naman ito makukuha lang sa bokabularyo, kundi sa mga modules. Meron tayong mga module kung paano gigisingin yung dangal at saka yung integridad sa halimbawa sa loob ng eskwelahan. Meron tayong naipasok na natin yung COMELEC sa mga student council election, di ba? Di ba? Napasok na natin ang COMELEC. Hindi pa natin naipasok ang COA. Hindi nararanasan ng mga estudyante na yung mga budget nila sa publication, sa sports, ay ino-audit. Kaya tuloy, alam mo pag nagkaroon ng election, ng student council election, ito nakikinig ang mga educators, magmulang grade 1 ako, tuwing opening of school, nag-elect ng president, vice president, secretary, treasurer, auditor, PRO, sergeant at arms at muse. Mabuti pa yung muse, meron siyang trabaho. Ang pinakawalang trabaho dyan, auditor. Pero laging nandiyan dyan. Pero nakilala lang ang trabaho ng auditor nung lumitaw na si Heidi Mendoza. Di ba? Kasi nga, hindi natin naranasan na ino-audit tayo. Ang pinakasimpleng auditor lang kung nanghiram ka ng libro sa library at hindi mo sinuli. Pero dapat hindi ka makagraduate kung yung student council fund ay hindi na liquidate. Dapat hindi lang natin tinuturo ang honesty as virtue. We need to teach these virtues as citizenship practices. At hindi pwedeng sabihin mo, be honest. Sasabihin tanong ko, what if others are not honest? Well, ang sabi ng Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, be honest even if others are not, cannot, will not. Di masaya yung dishonest. Dahil yung honest, they feel good by being honest, but they don't budge in to make the others equally honest. We teach only a half of the economics of honesty. We teach only the supply of honesty, not the demand side of honesty. At paano yung demand? Kailangan may institutional sa eskwelahan na nag-check kung tama ba yung pag-report ng student council election, ng student council o ng sports team, kung tama ba yung kompleto ba yung mga resibo. Pag hindi natin sila sinanay, at ngayon naging official na sila ng gobyerno at ino-audit, nagagalit na yung mga yan. At kung kailangan mag-report, papalitan yan ng mga kung sino-sinong beneficiaries, mga piatos dyan na mga white rabbit. Panahon ko yan. Abig sabihin, gusto kong sabihin ganito, kahit ipakulong pa natin yung mga kurakot ngayon, kapag hindi natin tinitrain yung mga bata sa tamang auditing, tamang reporting, tamang pag-iipon ng mga resibo, magpapaulit-ulit lang yan. Kaya salamat sa tanong, medyo mahaba yung tanong ko at hindi tuwid ang sagot ko. Magandang mag-develop tayo ng mga bokabularyo. Ang sikuluyang Pilipino, may mga pag-aaral sa hiya, hindi pinag-aaralan ng walang hiya. Pinag-aaralan ang kapwa, hindi pinag-aaralan ng walang kapwa-tao. Kailangan pag-aralan din natin yung mga ganyan. Pero hindi tayo dapat manatili sa bokabularyo. Kailangan magkaroon tayo ng mga modules kung paano palalabasin na ako pala kasama sa corruption. Yung kampanya sa student council election, training na sa pagbubuli. So yun po. At dito po sa libro ko, maraming mga examples at mga recommendations kung paano natin isasabuhay ito
sa mas maliliit na mga paraan. Available po sa Philippines. Pinabilis Saan po mabili ito. yan? Saan mabili? Meron pa pong kopya sa Institute of Spirituality in Asia. Problema, yung mga St. Paul bookstore hindi sila nagbebenta kasi hindi raw mabili. Ano magagawa mo? Kasi nga, manual to, kailangan isinasabuhay, itinuturo. Nananawagan ako uli. Noong panahon ni si Monsignor Jerry Santos, ang presidente ng SEAP, ay laganap yung EHEM. Pero pagkatapos noon, nawala na. So, yun. Inubo na. Puno tayong mga magagamit na mga materials. Pero nananawagan ako sa mga obispo, hindi lang sa obispo, sa mga monsinyor. Sa mga Catholic school, SEAP. Hindi sapat magpakulong tayo ng makulong. Kailangan ibutan natin sa ordinary citizenship practice, hindi lang moral values. Hindi sapat ang moral values. We will have our last two reactors po kasi it's 4 minutes to 11 na. Yeah. Sister Vicky, then Lyndon. Sister Vicky Parco. So thank you very much for this opportunity to air out. Up to now, hindi naman sama ng loob yun, pero I'm bewildered that in the country, we have tried to show that the Dutertes are really guilty of so many crimes. And yet, why do they still have high possibilities of being elected? Why do people still believe in them? I know some persons who have undergone formation, catechesis, for example, and yet they are very strong supporters of Digong, they call Tata Digong. And they get angry if you really make comments against their Tata Digong or maybe Inday Sara, that. I'm bewildered. What can we do? Father, you say that they need formation. I know these people had formation. And yet, I can understand if you are poor and you need to survive and you receive favors, financial favors from these people, and you cannot get out of this gratitude, yung pasasalamat or utang na loob. Pero if you're a person with a formation, a spiritual formation, and you still will vote and will support Duterte, it's really hard for me to understand. Just that. God. Naghang ulit si Father Bert. Si Father Bert. Yeah. Nadinig kaya niya si Vicky? Rosa na naman siya. Onsi, you might want to respond, or Father Robert. My God. That's it. You might want to respond to Sister Vicky's bewilderment. Ayan, nagbalik na si parang Bert. He's back. So, napaputol ako. Well, actually, yan yung buong tanong. Yan yung buong pinag-usapan natin. At napakarami na pong teorya. Pero may mga pwede natin pag-usapan yan. Napakarami yung factors, napakarami ng teorya, maraming hindi umuubra. Pero ulitin ko, kung ano yung pwede natin gawin natin. Kaya lang ang problema, hindi natin ginagawa yung ibang dapat natin gawin. Tapos magtataka na lang tayo. Ang communication arm natin, kulang na kulang. What is our communication radio program, TV program, social media program sa church?
Masaan? Dito sa Vatican, there are 50 languages in sa Radio Vaticano. Not a single one Tagalog. Sa Radio Veritas, naging maganda ang Radio Veritas noong panahon ng EDSA. Ang lakas. Pero ngayon, napapakinggan pa ba yung Radio Veritas? Mahina eh. We need communication. At ano yung laman ng communication? Babalik na naman ako sa may magaganda tayong turo. Hindi. Ngayon, kung talagang matigas pa rin ang ulo, at least ginawa natin yung kaya natin gawin. Pero sa epistemology po, marami pa tayong malalim na pag-uusapan. Hindi laging logical ang pag-isip ng tao. Mas una ang identity kaysa reason. Mas una identity kaysa reason. Sa Catholic faith, pag kami malalim ang pananampalataya mo, hindi tinupad ng Diyos ang hiling mo, naniniwala ka pa rin, di ba? Ganyan yun eh. Mas una yung identity. Kaya unahan din ng narratives. Ngayon, ang tinatanong natin, ayan, si Sarah, nag-declare na siya na magpipresidente siya. Yung mga opposition, puro alanganin. Puro gusto pang hilahin sila para mag-leader sila. Pagka ganyan, wala talagang nangyayari. So, ewan ko po, maraming pwede tayong pag-usapan. Wala akong formula. Talagang namimilipit din ako dyan. In this situation, kung ano yung kaya natin gawin at ano yung resources natin, let's employ them. Let's employ them. Hindi mo yata nakuha yung tanong ni Vicky. No. Nadinig mo ba yung tanong ni Vicky? No. Yung bakit? Vicky, paki-repeat. Bakit nga? Pati yung mga hindi naman kumikita, hindi naman nakikinabang. Yeah, it's just, Father Albert, Okay. it's just that I'm really bewildered by this seemingly contradictory state of affairs. But in a certain sense, I can also understand history, our values, and values that are not also properly understood and lived, no? Like pasasalamat, utang na loob. No? May utang na loob ka kay Digong, pero wala kang utang na loob at tunay na pagmamahal para sa bayan. The lack also of the common good. And yeah, maybe there has really been no formation in social teachings of the church. No? Parang it's so complicated. Now you're saying yung opposition, they don't seem to be decisive. But for example, I heard, however, that Risa Hontiveros is willing to run. And she thinks she can make it. Will they support her? Yeah. Ako, we are doing something. Anyway, sabi ko nga talagang ito na yung pinag-usapan natin kanina pa, na bewildered tayo lahat. So, sa ganitong sitwasyon, ano pa yung pwede natin magawa? Dumabog, dumaing, at mag-organisa, magpamulat. So, hindi kailangan, pag umuulan binubuksan natin ang payong. Pero hindi natin hinahawakan ng buong payong. Hinahawakan natin yung handle. So, hindi kailangan maipaliwanag lahat at gawin na lang natin yung pwede natin gawin. At tignan natin kung ano mangyayari. Kung yung sisihan, ako may dagdag ako na sisi. Kung pinabayaan ni Cory na makabalik at saka nila Pinoy na makabalik ang mga Marcos, pinabayaan din nila Pinoy at nila Mar na kumandidato si Tigong. Pinabayaan nila, akala nila hindi tatakbo. Nung mukhang tatakbo, pinabayaan din nila tumakbo kasi akala nila pambawas ng boto yung kay Grace po. Nung pinabayaan nilang mag-register kahit na mali ang form. Kahit na late na at nung nag-substitution, mali pa rin ang form, pinabayaan pa rin through Bautista, ay hindi nakalusot.
So pero hindi ako tumitigil doon sa sisihan lang. O ngayon, na ganyan ang nangyari, ano pa yung pwede natin gawin? Opo. So, hindi ko sinasagot. I think what we are Talaga doing nanginginig tonight tayo is ng such budget. a small thing. No, what we're doing tonight, maybe it's a small thing, but I think this is a prayer, and I think somehow God will hear this prayer that our bewilderment, our consternation. I think we can offer this, and God will take this little drop of water in order to do something for our people. Salamat po. Salamat po. Anyway, just a little input in the midst of our consternation and bewilderment, may ginagawa naman po. Ngayon ay the Catholic Media Network headed by Father Francis Lucas, composed of more than 50 radio stations nationwide, the Clergy for Good Governance, Caritas Manila, Caritas Philippines, headed by Tito Kaluwag, we are now talking to each other. The question is communicating what needs to be communicated clearly through an effective national network, and then making sure that the communication through radio is coordinated by communication from the pulpit, through the pulpit, by all the priests nationwide. If we can harness that power, it is real power, except that it needs a lot of work. Kaya ngayon, at least the leaders are now talking. Francis, Lucas, I, and Tito have begun to talk. Kaya, well, let us not despair. Talagang itong hibik na to, yung hibik Albert, yung talagang bigat at frustration, galit ay pinakikinggan ng Diyos, pero sinasabi ng Diyos, huwag kayong manatili dyan. May gawin pa rin kayo. Kaya salamat pa rin, Bert. Bahagi na to. Kaya isa pa, yung Diocese of Cubao, si Bishop Ayuban, dahil hindi niya malaman kung sino i-appoint niya na Justice JPIC, ako yung pinaka-visible na JPIC, in-appoint niya na JPIC, yung pinakamatandang pare sa Diyos sa Cubao. Vicky, I am now the oldest priest in the Diocese of Cubao. Imagine, the oldest active member of the clergy. Pero, paring Bert, may opportunity tayo. Yung JPIC, baka para pwedeng magkaroon ng monthly podcast. Let's get different experts who will lecture and perhaps are willing to be recorded and to lecture on the social teachings of the church, both theory and practice and praxis, di ba? Let's start with that. That's another avenue. Pero ang paspasan ngayon, kausapin na natin kung sino lalaban kay Sara Duterte, di ba? Ngayon pa lang. Hanapin na natin. If it's Risa, it's Risa. If let us ask Lenny once and for all. Lenny, are you running? If not, just say so now so that we will not waste time courting you.